So yan po ang pinagawa sa kanilang trabaho. Yan po ang pinagawa sa kanilang trabaho, no? Yan po mga kaibigan. Ang funder daw, ang sinasabi ni Mayor Isko Moreno ay isang dating Filipino-Chinese, isang dating politiko, at isang abogado. Yan daw yung funder. Filipino-Chinese, isang dating politiko, isang abogado. Grabe mga kaibigan, no? So alam na. Tama nga. Totoo nga mga kaibigan. So, dapat tong imbestigahan, guys. Grabe, no? Ginamit nila ang mga bata. Kaso hindi sila nagtagumpay. Hindi nila napatalsik si PBBM. Oh, daming pera, oh. Daming pera, oh. Oh. Ang funder, dating politiko, Filipino-Chinese, at abogado. Oh. Grabe mga kaibigan. Dahil sa pera, magkano kaya to? 5,000? Dahil sa 5,000? Ganun ang ginawa nila. At ang sabi pa daw, inamin nila kay Secretary Remulla that they intended to burn Malacanang. Inamin nila mga kaibigan. Kanina sa press con, no? Sinabi ni Secretary Remulla, nakakabahala dahil inamin mismo ng mga kabataan that they intended to burn Malacanang. Sinong gagawa niyan? Walang iba, guys. Ang gagawa niyan, walang iba, kundi yung gustong magpabagsak kay Pangulong Marcos. At sino yung gustong magpabagsak kay Pangulong Marcos? Walang iba, kundi yung gustong maging presidente. Na ginagawa ang lahat para siya ay maging presidente. Naghati-hati na yung mga bata, oh. Ginawang kriminal ang mga bata, oh. Naghati-hati na sila sa pera. 5,000 ba yun o 10,000? Hati-hati na sila sa pera, mga kaibigan. Daming pera. Grabe, no? Ginawang kriminal ang mga bata. Grabe, mga kaibigan. Ay, kakalungkot isipin na dahil sa greed nila, dahil sa katakawan nila, dahil sa sobrang gahaman nila sa pwesto, na gusto nila maging Pangulo ng Pilipinas, gagawin nila ang lahat, gamitin ang kabataan para pabagsakin ang Pangulo, para mailuklok ang kanilang presidente na gusto. Mga kaibigan, nakakalungkot isipin. Nakakalungkot isipin na ginamit ang mga kabataang ito na naliligaw ng landas. So, paano to ngayon? 5,000? 10,000? Kasya ba yan sa kanilang piyansa? Kasya ba yan sa kanilang piyansa, guys? Tuwang-tuwa pa sila, guys, na nasa kanila na daw lahat ng pera ni Diskaya o ginaganon-ganon pa nila yung pera na binayad sa kanila. At inamin nila mismo kay Secretary John Vic Remulla that they intended to burn Malacanang. Diba? They intended to burn Malacanang. Inamin nila kay Secretary John Vic Remulla. So mga kaibigan, ayon sa investigasyon, no, na nakalap ni Mayor Isko Moreno, merong nagmanipulate sa mga batang ito. At ang sabi niya, dating politiko,
Filipino-Chinese at isang abogado. So, ang plano talaga nila, pinakaplano nila, pumunta sa Malacanang, sunugin ang Malacanang para pababain si President Marcos. Kaya naman pala mga kaibigan, dito sa mga posts ng mga DDS, kita mo sinasabi nila sa kanilang post na bukas maraming babaliktad. Mga kaibigan yan ang kanilang posting bukas maraming babaliktad. Yan grabe mga kaibigan, marami daw babaliktad. At sabi pa sa kanilang post, mga kaibigan, sa isang DDS, hindi na daw kailangan magdala ng microphone at saka ng platform, Kailangan lang daw ay gasolina at lighter. At ayon pa kay Secretary John Vic Remulla, pati yung nagsasalita daw sa Camp Aguinaldo, nagsasalita siya. Anong sabi? Mamaya, pumunta na tayo lahat sa Mindiola, dala-dala ang ating mga lighter. Bakit magdadala ng lighter? Anong gagawin sa lighter? Kasi nga, ang purpose, susunugin ang Malacanang. Gagayahin nila yung nangyari sa Indonesia at sa Nepal. At patatalsikin si PBBM. Yan yung gagawin nila mga kaibigan, So, eto pong mga kumakampi sa mga Duterte ay mga masasamang tao. Etong mga followers din ng mga Duterte, ng mga DDS, ay masasamang tao. Hindi po sila mabubuting Pilipino. Dahil unang sa lahat, mga kaibigan, kung mabuti kang tao, hindi ka kakampi sa masama. Kung mabuti kang tao, hindi ka kakampi sa nagpapabagsak sa gobyerno. Kung mabuti kang tao, hindi ka kakampi sa nag-hire ng assassin para magpatsugi. Kung mabuti kang tao, hindi ka kakampi sa masama. Kaya pati itong kanilang mga followers, mga DDS, masasamang tao yan. Hindi ako naniniwalang mabubuti ang mga tao na yan. Masasamang tao ang mga DDS. Dahil kung mabubuti sila, hindi nila gugustuhin na sumuporta sa isang pamilya na napakasama ng ginawa sa Pilipinas at patuloy na gumagawa ng masama sa Pilipinas. Mga kaibigan, kasi hodang pasunog mo ang Malacanang para lang mapaupo ka sa pwesto, para lang maging presidente ka. My God, gawain yan ng isang demonyo. Gawain yan ng presidente ng impyerno. Hindi yan gawain ng isang matinong politiko. Masama. Masama. Yang mga green crocodiles na yan, mga masasamang tao. Thank God, talagang hindi sila nagtagumpay sa kanilang kasamaan. Diba? Mga kaibigan, grabe So guys, ito dapat ay malaman, Malaman ito dapat. Okay. Dali, yan na natin. Post natin ito para makita at malaman ng mga tao, Yan. Naghati na sila sa binayad sa kanila, 5,000. Grabe,
Grabe mga kaibigan. Kahit manunog sila, sunugin nila ang Malacanang basta lang magkaroon sila ng pera. Grabe. Grabe mga kaibigan. Yan. Pagkatapos guys, okay. Pinost natin sa Facebook Pinost ko sa Facebook. Yan. Okay. Okay, so tuloy tayo. Yan nga mga kaibigan, no? Ang sabi po ni Mayor Isko Moreno, may nagmamanipulate sa mga bata, mga dayo sila, may nag-organize dating politiko, Filipino-Chinese, ang founder, tapos may isang abogado, founder din. Yan ang mga pinabantayan namin ngayon. So, yan po ang mga founder, ang nag-fund dito sa mga kabataan na to. Then mga kaibigan, no, ito po, yung pulis, no, yung pulis mga kaibigan na sabi niya imuntik na daw siyang, akala niya siya mamamatay na. Ito po, yan. Nasa hospital. Sabi po niya, akala ko po mamamatay na talaga ako. Sabi ni Patrolman Emerson Makasling, ang pulis sa viral video na pinagtulungan ng mga nakamask rallyista kahapon sa Mindiola, Maynila, habang inaalala ang sinapit niya. Yan. So, sabi po niya mga kaibigan, so, di ba kita niyo naman sa rally, di ba, yung mga nagra-rally na nakamask, no? Na nakaitim, ay may dala-dala silang mahaba. Yun pala mga kaibigan, ay yung nakuha pala nila yun, galing dun sa mga railings, no? Sa mga railings ng yung kanilang pinaggigiba. Bakal yun mga kaibigan, no? At ginagano nila sa mga kapulisan. Tapos may tumatadyak, may nambabato ng kung ano-ano, tapos merong nagtitirgas, merong pang naghagis ng, ano yun, monotone bomb ba yun? No? Yung sinasabi ni si Claire tsaka ni Secretary Remulla. Tapos nahugot daw siya mga kaibigan from the crowd, no, doon sa mga kapulisan, no, from the barrier na ginagawa nila mga kaibigan, nahugot daw siya. Nakuha yung kanyang shield kasama siya. At sabi niya mga kaibigan, gusto daw niyang back-upan yung kanyang lieutenant kasi nga mukhang ano na rin, kukuyugin So, binakapan niya yung lieutenant niya at pinatakbo niya. So, nung patakbo na rin siya mga kaibigan, ay nadapa siya, no? Pagkatapos doon, pinagtulungan siya ng mga itong 4 na kalalakihan na nakamask at nakaitim. Tapos, sabi niya mga kaibigan, umabot din yun daw yan ng ilang minuto, mabuti na lang daw at merong isang babae na rallyista na umawat at pinatakbo siya. At yun nga, nakawala siya doon sa pambubugbog sa kanya. So mga kaibigan, no, itong mga ganitong klaseng ginawa nitong mga kabataan na to, nakakatakot mga kaibigan. Nakakatakot kasi kung ganito yung mga kabataan natin, biro mo nga bata pa to, may 13, 14, 15, 16, mga bata pa ito mga kaibigan, pero gumagawa na sila ng krimen. Paano kapag lumaki ito? Kakatakot, di ba? Kaya nga mga kaibigan, hindi talaga tayo pwedeng bumoto ng isang politiko na katulad ni Sara Duterte na wala pong maganda na idudulot sa ating kabataan. Kasi guys, ginagamit ang kabataan para lang sa kanilang sariling agenda, para lang mailagay sila sa maging Pangulo ng Pilipinas. Gagamitin nyo talaga ang kabataan. My God, ginagawa niyong kriminal ang kabataan natin. How much more kapag nagsilakihan na yan? Nakakatakot yung mga yan. Magiging parang ano na tayo dito sa bansa natin. Isang bansa na puro barbaro. Isang bansa na puro mga kriminal. My God,
Nakakatakot, guys. Kaya mga kababayan, no, eto, sa mga darating na eleksyon, wag na wag po tayong boboto ng mga Duterte dahil sila po ay mga bayolente. Bayolente, mga kaibigan ng mga Duterte. Wala po silang idudulot na maganda sa ating bayan na kahit po ang mga kabataan natin ay tinuturuan nila para maging bayolente. Nakakatakot yan, guys, no? Samantalang kung ang magiging pangulo natin palagi ay isang pangulo na katulad ni President Marcos na napakamahinahon, palagi na lang maximum tolerance, hindi nagtuturo ng shoot to kill na katulad ni